Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe po ni Gemini ay dark side. Ayan, don't hide yourself away. Ayan. Kasi naman po, parte pa rin yan ng sarili ninyo. Parte pa rin yan ng inyong DNA. That is still you, no? Kahit yung mga, alam mo yun, yung mga hindi masyadong magandang katangian natin, yung mga ganon, that is still part of us, no? At kung gusto ninyong mabago yan, mas mapaganda yan, 'di ba? Magagawa natin ang paraan, no? Magagawa natin ang paraan yan para mas gumanda pa, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi natin gusto kung ano man yan, no? Na tinatago natin sa sarili natin, alalahanin lang din natin na that is still part of us, no? Parte pa rin yan ng sarili natin. Parte pa rin yan ng buhay natin, no? The moon, take time to reflect. Ayan, so maaaring ang iba sa inyo dito, ito yung kailangan gawin, no? This could be what you need to do right now. Maaring related yan dito, no? Sa mensahe sa inyo na don't hide yourself away. Maaring magkakaroon kayo dito ng panahon or pagkakataon para magmuni-muni, para mag-reflect, no? Para magkaroon ng introspection dito, and that could be related dyan sa mga, kung ano man ang mga tinatago ninyo sa inyong sarili. Kung ano man yung mga bagay or katangian ninyo siguro, no? Na hindi yung parang hindi kayo masyadong proud about it, no? So maaring yan ang kailangan ninyong pag-isip-isipan or pagmuni-munihan sa ngayon. Re-evaluate. In the starlight sky, we still look for the falling stars. Ayan. So definitely yung reflection time na to, is for you to re-evaluate or reassess, no, yourself. Maaring kasama yan, no, sa mga i-re-evaluate ninyo. Ano na nga ba yung mga ginagawa ninyo? Ano na nga ba ngayon ang papaano ninyo nina-navigate ang buhay ninyo, ang inyong mga current circumstances, no? Yung mga ganon. So maybe yun ang mga bagay na kailangan ninyong pagmuni-munihan ngayon. Kailangan ninyo na mag-reassess, mag-re-evaluate kayo ng mga ginagawa ninyo, anong mga effect nun, ano yung mga kailangan ninyong baguhin, kung meron man, anong mga kailangan ninyong gawin para ma-improve, kung ano ang dapat ma-improve, yung mga ganon ba, no, Gemini? So, parang you're going to dissect your life, kumbaga, sa ngayon, no? Ang mga ginagawa ninyo, mga resulta, yung mga ganon, no? Or kung ano pa ang kailangan gawin. So, what else? We have courage. Live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Napakagandang encouraging words ito para sa inyo, no? Na huwag kayong matakot. Bagkus, ang gawin ninyo ay live your life fearlessly, no? With courage, with inner strength, with determination. Instead na mahiya kayo, instead na mag-procrastinate kayo, instead na panghinaan kayo ng loob, instead na mag-self-doubt kayo, live your life fearlessly and with courage, with determination, with inner strength. Because with that, mas maha-highlight ninyo mga magagandang katangian ninyo, mas maha-highlight ninyo dito yung mga talents ninyo, yung mga skills and gifts ninyo na binigay sa inyo ng Divine Universe, at yun ang magagamit ninyo or yun ang magiging puhunan ninyo sa iyong pagtatagumpay. No, yun ang magiging puhunan ninyo para kayo ay mabuhay to the fullest, no, ma-enjoy ninyo ang life itself to the fullest. Magkaroon kayo ng happiness and joy, contentment sa buhay ninyo, So what else, Gemini? Truth, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Napakaganda rin na mensaheng ito para sa inyo, no? Have the courage to walk your truth. Including dito, no, kung ano man ang mga dark side ninyo, no? Live your life to the fullest. Now, kung ano yung meron kayo, kung ano yung kaya ninyong gawin, ano yung mga capabilities ninyo, ano yung mga talents, skills, and gifts ninyo, ninyo yan, ilabas ninyo, i-share ninyo yan sa mundo, no, Gemini? Because that is you, no? I-enjoy ninyo yan, kayo yan. Parte yan ng sarili ninyo, no? So, from now on, no, live your life fearlessly with courage, no? And have the courage to
to walk and live your truth, no? Dahil kapag sinishare din ninyo sa mundo, pinapakita ninyo kung sino talaga kayo, kung ano ang meron kayo. You know, parang that is very liberating, hindi ba? No? Yung parang malayang-malaya ka, malayang-malaya ang pakiramdam ninyo, no? You're being true to yourself, wala kayong tinatago, wala na kayong ikinakahiya, yung mga ganon. Because you are revealing your true beauty. You are revealing the truth that you have, no, sa buhay ninyo. Mas masaya yon, mas magaan sa pakiramdam yon. We have stillness, reflect on this moment with love, kindness, and compassion. Ayan. So, meron tayong re-evaluation, meron tayong reflection, messages for you, and here you go, stillness. So, feels like, Gemini, marami talaga kayo ditong mga bagay-bagay na kailangan pag-isipan, kailangan ninyong makipag-touch base siguro sa inyong higher consciousness, no? Sa sarili ninyo, sa soul ninyo, yung ganon. Dahil maaaring, napipick up ko lang dito, no? Siguro, dahil din sa mga pangyayari sa buhay ninyo, recently or in the past, at sa mga experiences ninyo, or sa sobra siguro ninyong ginagawa. Siguro parang hindi nyo nakilala, no? Kung sino kayo, hindi nyo nakilala ang sarili ninyo. 'Di ba? Parang may detachment dito, no? Kayo sa soul ninyo. No, yung parang gano'n. Dahil siguro sa sobrang kabisihan ninyo, or there are so many things and people that you are looking after, no? At nakakalimutan nyo na yung sarili ninyo, no? So, parang gano'n ang napipick up ko dito. Kaya, parang inaanyayahan kayo dito na mag-stillness kayo, mag-solitude kayo, mag-reflection mode kayo para nang sa gayon maibalik ninyo ang sarili ninyo sa sentro, makapag-connect kayong muli sa sarili ninyo, sa soul ninyo, yung ganun ba, no? So, give yourself time to do that, Gemini, no? Para mag-ground ninyo ang inyong sariling muli, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo today. Final message ninyo ay 4444. Ayan, blessing in disguise. Ayan, so there could be obstacles sa buhay ninyo, hardships, no, na pinagdaanan kayo in the past, no, maaring ganon. But it feels like ngayon parang maaring malampasan nyo na yan. Maaring magkakaroon kayo dito ng ng breakthrough, no? Maaring ganon, at ma-overcome ninyo yan, no? Maaring ma-activate talaga ninyo dito ang inyong courage, ang inyong inner strength, no? Determination, na imbes na dwell on kayo sa mga problema, sa mga hardships na yan, you know, it feels like you're going to push yourself para malampasan ninyo yan, para ma-overcome ninyo yan, no? Mapagtagumpayan ninyo, no? So, good luck, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Libra, we have new beginnings. Napakaganda naman. So, meron kayong mga bagong simulain dito, no, na nagagawin. Merong mga bagong pintong magbubukas para sa inyo, and that could be in any area of life, no? So, there is change na mangyayari dito. So, good luck po sa inyo. What else? We have breakthrough. Ayan. So, maaaring yung new beginnings na to dahil dito yan sa breakthrough na parating sa inyo, no? Totoo naman yon na kapag talaga merong mga bagyong dumadating sa buhay natin, kapag nagkaroon tayo ng breakthrough, kapag nagkaroon tayo ng solusyon to that, you know, you are closing that door because you are opening a new life, no? A new door para sa sarili ninyo na makapagsisimula kayo ng bagong buhay. And that is what, you know, is about to happen dito, no? Sabi dito sa card, for a star to be born, it must first collapse, diba? This is not your destruction, this is your birth, no? Pagkagaling sa isang difficult situation, chaotic situation, difficult times, you know, there is always rebirth sa ganyang sitwasyon. Lagi, 'di ba? May kasabihan nga na there's always a rainbow after the rain. Gaano man katagal ng panahon na na-experience niyo ang hirap,
ang difficulty, ang problematic situation, dadating at dadating ang araw na makakaahon ka din. Dadating at dadating ang araw na babangon ka din. Kaya, never lose hope, Libra. Never lose hope. Don't despair, no? Always try to keep your hope and faith alive, no? Dahil kapag naniniwala ka na gaganda ang sitwasyon, yan ang maa-attract mo sa buhay mo, no? Yan ang mai-invite mong energy sa buhay mo at talagang magbabago at magbabago ang buhay mo, gaganda at gaganda din yan, no? Everything is divine timing, kaya sometimes kailangan nating magpasensya, sometimes kailangan natin na mag-adjust, no, sa sitwasyon natin dahil hindi naman lahat ng gusto natin ay mangyayari sa timeline natin, 'di ba? Always tandaan natin na everything happens in divine order and timing. Kaya minsan, may mga problema tayong natatagalan tayong makahanap ng solusyon, may mga pagkakataon tayo na nahihirapan tayong umusad sa buhay, yung mga ganon. Everything is happening according to the divine order and timing. Ang napakahalagang gagawin natin lagi is for us to listen to our intuition. Because yung intuition natin, that is divine guidance, no? Gabay yan galing sa Panginoon. Binibigyan tayo ng mga intuitive messages, binibigyan tayo ng enlightenment for us to help us navigate our situation, no? Gagabayan tayo, ipapakita sa atin ng Divine Universe ang tamang daan kung saan tayo dapat na lumakad, no? As we look for solutions sa mga problema natin, as we look for the way out sa mga challenges sa buhay natin, no? And ngayon, may new beginning kayo, meron kayong breakthrough, so maaaring may mga chaotic situation or difficult times na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Libra, and these messages are telling you na malapit na, no? You are about to find the solution na sa kung ano man ang problema ninyo ngayon, and malalampasan mo na yan. Mo-overcome mo na ang sitwasyon na yan, and you're going to start new beginnings sa buhay ninyo. May mga bago ng pangyayari or sitwasyon dito na about to start, no, sa buhay ninyo, Libra. So, good luck po. Expand, growth is often uncomfortable and messy but necessary. Yan, di ba? Ano talaga to? Isa ring napakagandang mensahe ito para sa inyo, para may heads up sa inyo dito na ang iba sa inyo dito, Libra, is also going to head towards expansion. Ito na yung pagkakataon ng iba sa inyo dito na siguro may opportunity kasi merong possibilities dito around you na magbibigay sa iyo or magbubukas ng pinto para sa iyo, but it might require you to get out of your comfort zone, no? It might require you to take risk. It might require you to take chances on these opportunities kasi hindi ito yung nakasanayan ninyo. Maaring hindi ito yung cup of tea ninyo, kumbaga, no? Hindi ito yung comfort zone ninyo. But, no, ito na yung pagsisimula ninyo ng bagong endeavor na susubok kayo, parang susunto kayo sa buwan dito because this is an uncharted territory para sa inyo. So, totally different path maaari ito na you're going to embrace around this time, no? And this is where you're going to expand. This is where you're going to thrive and grow, no? So, good luck. We have dreams. The universe speaks to you through your dreams. Ayan. Speaking of divine guidance kanina, ito na yon, no? Hindi lang sa intuition ninyo pumapasok ang divine guidance sa inyo, but also in your dreams. Kaya, may reminder sa inyo dito, no? Na nakikipag-usap, no? The universe is having a conversation with you through your dreams, no? May mga mensahe, may mga panaginip kayo na mga gabayan, no, ng universe. Kaya kapag nanaginip kayo lately, no, make sure na kung ano man ang natatandaan pa ninyo mga elements, no, sa inyong panaginip, on the day, no, after na naginip kayo, make sure na
isulat po ninyo yan, no? Write them down on paper, and kapag may panahon na kayo, make sure na i-google po ninyo yan, i-research ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements ng inyong panaginip, no? There are so many blogs na online articles na nagdi-discuss, no, ng ibig sabihin ng mga elements ng panaginip, no? And that is your guide, no? Libra, that is a message for you from the divine strength. You're being guided by the cosmos. Ayan, sinasabi din dito, no? Na talagang divinely guided kayo. So, stay strong because a positive outcome is assured. Ayan, so there is guarantee dito para sa inyo na magiging maganda, positibo, at that will be in your favor. Kung ano man ang magiging resulta na kung ano man ang inyong ginagawa sa ngayon. Or yung mga pinagdadasal ninyo, or mga endeavor ninyo, or kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon. So, you don't have to worry about it. You have nothing to fear, no, na baka hindi matuloy, hindi mangyari, kung ano man ang gusto ninyo. Because there is guarantee sa inyo, no, that there is a positive outcome, no, na mangyayari dyan. You are divinely guided, kaya kailangan din ninyong gumawa ng paraan dito para ma-access ninyo kung ano man yung gabay na yan sa inyo, because that is going to lead you to what you need to do, no, para yung guarantee na to sa inyo ay dumating na or mahatak na ninyo towards you, no. So make sure that you listen to your intuition at pay attention to your dreams, no. So yun ang mga gabay para sa inyo. So we have gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. So napakaganda, napakaganda. Parang marami talagang blessings, maraming parating sa inyo dito, Libra. Maraming biyayang parating sa inyo, and wag na wag kayong makakalimot magpasalamat. Kasi yung gratitude, no, parang susi natin yan doon sa pinto kung saan manggagaling ang mas maraming biyaya, ang mas maraming prosperity and abundance, no, na papunta sa buhay natin. Kaya, huwag kayong makakalimot na mag-project kayo ng gratitude attitude. Kahit gaano man kalaki, or gaano kaliit, or gaano ka dami or kakonte ng mga biyayang dumarating sa inyo, it doesn't matter, Libra. Regardless of the size, regardless of the quantity, we need to be grateful. We need to thank the universe, no? Dahil biyaya pa rin yan, diba? So, tingnan natin kung ano ang final message ninyo, Libra. We have 333. Ayan, support. Look at that. You are supported, di ba? Yung mga mensahe na to through your dreams, yung divine guidance na to na sinasabi sa inyo, that is support from the divine, no? You're being guided, protected, and guarded. Ibig sabihin yan, sinusuportahan ka ng divine universe sa kung ano man ang pinagkakabalahan ninyo ngayon. Kung ano man ang minamanifest ninyo sa buhay ninyo ngayon, you are supported by the divine, no? So, sabi ng guides ko, basahan ko daw yung mensahe dito para sa inyo. Seeing the angel number 333 is a sign that it's time to focus inward, work on your skills, discover your talents, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contributes to your community. Ayan. So, kapag nakakita kayo dito ng angel number 333, kung saan man, pagtingin ninyo sa orasan, may 3:33 ang oras, or pagtingin ninyo sa mga plate number, sa mga sasakyan, makikita ninyo 333, that is another message for you. That is another guidance para sa inyo ng divine universe, no? That you are being supported in all that you do, in all plans that you have right now na gusto ninyong isakatuparan. So, good luck, Libra. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have new beginnings, Aquarius. Napakaganda. From chaos comes calm. So, parang
magsisimula kayo dito ng bagong yugto sa buhay ninyo. This is new phase in your life na sisimulan ninyo dito. Manggagaling kayo dito sa isang difficult situation or problematic, chaotic situation, and you are going to overcome that situation. Mapagtatagumpayan nyo na ang kaguluhan na yan, ang problema na yan, and new beginnings is waiting for you na. No, there is going to be a fresh start dito na naghihintay sa inyo. That could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. No? So, what else? We have expand. Growth is often uncomfortable and messy, but necessary. No? And it feels like, ngayon, Aquarius, magsisimula ka talaga ngayon ng bagong phase in your life. And this is your opportunity para kayo ay mag-expand, mag-grow, mag-thrive. Kaya, parang there is a realization dito na even if this is an uncharted territory for you, even if this is totally different, no, sa mga dati ninyong ginagawa, it feels like you're going to, parang suntok sa buwan nito, na susubok talaga kayo. You're going to take risk, you're going to take chances on these opportunities na lumalapit na sa inyo. Pero, parang may push sa inyo dito ang universe. Parang ipinapakita sa inyo ang path na to because this is what you need right now. No? Ito na yon ang panahon para ikaw ay mag-expand, para ikaw ay mag-grow. Kaya pinapakita na sa inyo ngayon or binubuksan na ang pintong ito para sa iyo sa ngayon. Kaya it feels like you will have a realization din dito na oo nga, 'di ba? Might as well take advantage of this opportunity kasi siguro this is also very attractive for you. Kaya din magkakaroon din kayo ng din sa sarili ninyo, yung determination din sa ngayon, no? Dahil maaring this is very attractive na opportunity. Kaya kahit sa tingin ninyo ay hindi ito yung nakasanayan ninyo, hindi ito yung comfort zone ninyo, but you are going to head towards that path. So, we have evolved, ayan, expand and evolve, the cosmic potential flows through you sa ngayon. Ayan, so talagang, parehas ang dalawang ito sinasabi dito, no? Na talagang now is the time for you to expand, to evolve into the best version of yourself. So, definitely, this is the new beginning energy, no? na nababalot sa inyo, na bumabalot sa inyo, Aquarius. Hirap na Tagalog. Pasensya na po. Yan, yung bumabalot sa inyo ngayon ng energy. Okay, this is very exciting, kasi you are going to learn a lot from here. Talagang magta-thrive at mag-grow kayo dito. Dito kayo matututo talaga ng mas madami pang bagay. Mas mag-i-improve kayo dito, mas gagaling kayo, mas maaring mabago din dito ang perspective ninyo, no? Yung mga ganon. So, good luck to that. What else? We have abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Napakaganda. Napakaganda. So, it feels like to me, Aquarius, that you are very generous. Maybe you are very compassionate din, no? Nasa puso ninyo lagi ang pagtulong. Siguro din kayo, yun din ang ninyo ngayon, yung purpose ninyo in life. Yun din ang mission ninyo sa buhay ngayon, no? To provide service for other people. Maybe you're a healer as well. You have that purest of intentions. Napaka-pure siguro talaga ng puso ninyo. Kaya binibiyayaan kayo. At kung ano man ang biyayang pinapadala sa inyo, hindi lang yan basta din na biyayang kasya lang sa inyo or kasya sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, but also, maybe the universe is providing you blessings na you could share also with other people. Kaya, napakaganda nito, no? You are going to be blessed with anything, no? In abundance. So, we have fruition. This is such a beautiful energy.
Rest assured, your dreams and visions will come to fruition. We just don't know when, kung kailan yan dadating, kung kailan yan ibibigay sa inyo ng Divine Universe. But there is guarantee dito, no? Na ibibigay at ibibigay sa inyo. Mangyayari at mangyayari yung mga pangarap ninyo, yung mga ini-envision ninyo for yourself, it is coming to fruition, no? So rest assured, no, you have nothing to worry about, you have nothing to fear anymore about your dreams, no, na baka hindi mangyari, baka hindi ko kayanin, you know? Tanggalin nyo na yan sa isip ninyo, sa dibdib ninyo. At maging masaya na lang kayo, maging excited kayo, and focus on positive thoughts, positive attitude dito, because there is guarantee from the universe na mangyayari ang inyong mga pangarap at kung ano man ang mga ine-envision ninyo for yourself. So this is really, really beautiful. Napaka supportive, no? Ng Divine Universe sa inyo. So this is really beautiful. It's because siguro dahil then, kung ano man ang mga dreams ninyo, it's not only for you, it's not only for your family, but also for other people as well, no? So, siguro maraming magbe-benefit din dito, kaya sinusuportahan din kayo ng Divine Universe sa kung ano ang gusto ninyong mangyari, no? Dahil yan ay siguradong super pure ang intentions ninyo para dyan. So, we have strength. Yan, you are being guided by the cosmos. Stay strong. Positive outcome is assured. Look at that, Aquarius. Parang lahat siguro ng gusto ninyong mangyari talaga ay very, very, very pure na nanggagaling sa puso ninyo ang intentions para dyan. No? Siguro talaga hindi lang yan para sa sarili ninyo. That also for the good of all, for the good of everyone, no, na nasa paligid ninyo, and maybe even sa mga tao na hindi ninyo kilala siguro, you know. Kasi ano kayo very generous kayo, very compassionate kayo. Kaya talagang binibless kayo dito, Aquarius. Siguro bukas talaga ang puso ninyo para sa pagtulong, sa pag-serve ng mga tao, bukas ang kamay ninyo, no, sa pagbibigay or pag-share ng kahit anong meron kayo. Kaya sinasabi din dito sa inyo na divinely guided kayo, no? Kaya kung ano man ang tatrabahuan ninyo sa ngayon, ano man yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, you know, wag na kayong mag-alala. Wag na kayong mag-worry, wag kayong matakot, no? At kalmahin nyo na lang ang sarili ninyo dahil parang may assurance din dito sa inyo na magkakaroon ng positibong resulta ang inyong mga ginagawa sa ngayon, because hindi lang nga yan para sa sarili ninyo, no? Siguro ang intention ninyo dyan is, pag mag-succeed kayo dyan, no? Hindi lang yan, ang bunga niyan is not only for you, but also for the good of everyone around you. Kaya naman, you will be blessed, no? Aquarius, you will be blessed. So, tingnan natin kung anong final message ninyo for today. We have 1144, high vibes. Napakaganda nito. Kasi pag high vibes ka, ibig sabihin, di ba, mataas yung vibration mo, and you will be given that extra spiritual power also, no? Na mag-manifest ka ng kung ano man ang iyong gustong i-manifest, no? So, if you're manifesting prosperity, if you're manifesting big ventures, no, or kung ano man ang higher calling ninyo, whatever it is that you want to manifest in your life, you know, kapag high vibration ka, mangyayari at mangyayari yan. Dadating at dadating yan sa 3D reality ninyo. And feels like papunta kayo doon, no? Papunta kayo sa pagtaas, sa pag-raise ng inyong vibration. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.